May kakalikutin ulit tayo guys, isang Bluetooth speaker. So ang problema nito mga kalikot, natanggal na yung kanyang micro USB port. Tapos ang problema, yung natanggal na micro USB port, hindi na alam ng may-ari kung saan nila nilagay. So i-share ko rin sa inyo mga kalikot kung paano tayo makatipid or lalo na kapag wala tayong mabilhan ng micro USB port. So ang gagawin natin mga kalikot, lalagyan natin siya ng USB wire. So ito yung gagamitin natin para makapag-charge siya. Lalo na sa mga ibang probinsya, mahirap humanap ng mga parts. Lalo na itong micro USB port. So ang gagawin natin, i-convert natin siya sa USB wire. Tapos shoutout muna natin yung mga nagsuporta sa ating channel. Shoutout kay Andy Galupi at kay ER Bong. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. Kapag bago ka pa lang, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga video natin. At saka huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, simulan na natin siya. So ito mga kalikot, wala namang problema dito lang sa kanyang micro USB port. May power naman siya kaso low bat na kasi hindi nga siya maka-charge. Bluetooth mode. Ayan, so okay naman, walang problema sa kanyang amplifier. Tapos itong wire niya mga kalikot, galing to sa mouse. So may apat siyang wire. Siguro itong black at saka red, ito yung positive negative niya. Hindi pa kasi natin siya na-testar. Tapos itong white at saka green, malamang ito yung data niya. So yung positive negative lang yung kukunin natin mga kalikot. So testerin natin mamaya. Pero kung hindi nyo alam guys yung diagram ng USB wire, may ipa-flash tayo sa screen natin na picture. So yan yung diagram ng USB wire. Tapos kapag hindi nyo alam mga kalikot yung positive negative dito sa ating micro USB port, may ipa-plus rin ako sa screen natin yung diagram niya mismo kung saan yung positive negative niya. Kapag nakaharap kasi sa atin yung micro USB, yung pinakauna sa left side, yun yung positive niya mga kalikot. Tapos yung ground niya naman or yung negative niya, yung pinakadulo rin ng right side natin, yun yung pinaka-negative natin. So yun yung i-check natin dito sa ating board. So dito naman sa kanilang board, ayan, parang niremedyohan nila. Nilagyan nila ng glue, kaya punong-puno na ng glue yung board niya. So hanapin ko na lang mga kalikot kung saan yung positive negative niya. Sa negative naman mga kalikot, mas madali lang siyang hanapin kasi magkukunik lang tayo dito sa ground niya. So yun yung gagamitin nating negative. Tapos yung positive natin, so siguro dito na natin ilagay sa diode. Ito diode kasi to. Ayan. Hininangan ko na siya para dyan natin ilagay yung ating positive para mag-charge siya. Tapos dito hininangan ko na rin. Ay, hindi pala kita sa camera natin. Ayan, hininangan ko na rin siya para dyan natin ilagay yung ating negative. So kung malinis pa sana to, puno na kasi ng glue. Mayroon naman akong micro USB dyan, kaso nga lang pati yung contact ng board niya natanggal din. Kaya ito na lang yung paraan na gagawin natin, yung throw wire na siya, throw USB wire na siya, para pag i-charge nila, ito na lang yung isasalpak nila sa charger. Kapag i-connect nyo yung positive niya mga kalikot, sundan nyo lang yung pin number 1 left side. Kapag nakaharap sa atin yung micro USB, sundan nyo lang guys yung pin number 1. Pag nahirapan kayong ikabit dun sa pin na yun kasi manipis nga lang siya, sundan nyo yung dulo nung number 1 pin ng bandang left. So sundan nyo lang yon, tapos kung saan siya pumunta na parts, katulad dito sa ating unit mga kalikot, na pumunta yung positive niya dito sa kanyang SMD diode. Ito, yan. So yan yung pinaka huling or dulo ng
positive ng pin. Kaya dito ko na siya i-connect. Yan, ito yung pinaka-positive natin. Tapos yung pinaka-negative natin dito na sa likod. So, ganun lang mga kalikot para mag-charge siya. So, dito naman sa ating wire, dito sa USB niya, may ipa-flash tayo rin sa screen natin yung pinaka mismong positive negative niya or yung diagram ng USB. So, ganyan siya. Ngayon, pwede rin natin siyang testerin. Ang positive negative kasi ng USB mga kalikot, kapag nakaganito siya, gilid at saka yung isang gilid, kasi apat na wire to mga kalikot eh. Yung dito naman sa ating USB, 4 pin siya doon sa loob. Yung gilid at saka yung gilid, yun yung positive negative natin. Kaya testerin natin siya para malaman natin kung saan yung positive negative. Kasi yung dalawang pin dito sa loob, yung bandang gitna, yun yung kanyang data. Kaya hindi yun yung kailangan natin. Kailangan natin kunin yung positive negative. So, yung positive niya bandang gilid at saka yung negative bandang gilid din. So, yun yung testerin natin. Tapos, yung USB kasi mga kalikot, may butas yan. So, dito natin susundutin yung gilid kasi kita dito yung dalawang gilid. So, testerin natin. Yan. Bali, tusukin lang natin yung pin na nandun sa loob para ma-check natin kung saan yung positive negative, kung anong kulay dito sa wire. So, isa-isahin natin. So, hindi yon sa green, hindi rin yon sa red. So, hindi rin sa black. Ayun. So, pumalo yung ating tester. So, nasa ohms tayo. So, ibig sabihin, yung black, ito yung kailangan natin. Yan. Tapos, dito naman sa kabilang butas, i-connect rin natin sa pin na nandun sa loob. Yan. So, diskarte nyo na lang kung paano tusukin. Yan. Tapos, check rin ulit natin yung isa-isang wire. Ayun. Pumalo siya sa white. So, ibig sabihin yan guys, yung kailangan natin yung white at saka yung black kasi pumalo na siya sa white. Hindi pala yung sa red. Yung green natin wala siyang palo, yung red wala rin siyang palo. So ibig sabihin yung green at saka yung red, ito yung data nya. So tanggalin natin to. Putulin na natin. Ang kailangan lang natin mga kalikot yung white at saka yung black. Yan. Tapos, para mas mabilis natin malaman mga kalikot kung saan yung positive negative dito sa black at saka yung white na wire natin na sa USB, salpak lang tayo guys ng, or isaksak natin yung ating charger. Yan. Ngayon, yung USB natin, ilagay na natin dito sa charger. Ayan. Ngayon, testerin natin siya by DC. Ito. So, 10 volts tayo. Ang ingay naman ng kambing na yan. Ayan, lakasan na lang natin yung boses natin. Tapos umuulan pa. Testerin natin siya mga kalikot. Yung black wire natin, dito natin itatap yung negative test prod natin, yung black. Ayan. Para mas madali natin malaman kung saan yung positive negative nya. Yan yung black wire, black na test prod rin natin. So, itap na natin yung positive test prod natin dito sa white na wire. Ayan guys. Nagni-negative yung ating tester. Hindi siya pumapalo. Pumapalo siya pero nagni-negative. Ayan o. Ngayon, baliktarin naman natin yung black wire natin dito naman sa positive test prod natin. Ayan. Tapos yung negative test prod natin, itap naman natin siya sa white na wire. Ayan guys. Doon na siya pumalo. Ayan o. So, doon lang nagka-reading yung ating tester. Yan. So, ibig sabihin, itong black wire natin is positive. Kasi positive test prod yung ginamit natin. Tapos, yung white wire, yun yung negative natin. Ayan guys o. Kasi negative test prod rin yung ginamit natin dito sa white wire. Ayan.
So ganun lang mga kalikot para malaman kung saan yung positive negative ng USB wire. Ayan o. So okay, kabit na natin. Bali dito ko itatap yung ating positive dito sa diode ito. Kasi yun yung dulo ng pin number 1 natin. Ito yung pinakadulo niya. Kaya dito natin ilalagay yung ating positive. Tapos yung ground natin or negative, dito na lang ako kukuha ng negative natin or ground. Kapag nakaganito siya, yung pin number 1, subaybayan nyo lang yon, yung pin niya hanggang sa makarating sa ibang parts. So kung katulad nito sa atin, pinakahuli niya yung dito sa sa diode na to. So kung saang part siya na nakarating, doon natin itatap yung ating positive. A few moments later. Ang ginawa ko pala mga kalikot, habang hindi pa natin kinabit to sa ating board, nagbutas tayo dito guys sa likod ng Bluetooth speaker. So diyan natin padaanin yung ating wire sa likod para hindi siya sagabal sa harap. Yan, bali ilalagay ko lang siya. Yan, ang lakas na naman ng ulan. Pagbuhulin lang natin siya para hindi mahugot sa board yung ating wire. Yan. So ganyanin natin para mag-lock lang siya dito sa may butas. Ayan o, para hindi mahila yung ating wire na nakahinang sa ating board. Much later. Nalagay na natin siya mga kalikot. Ayan. Yung white wire natin, yun yung negative natin kasi yun yung readings doon sa ating tester. Tapos yung black natin is positive. Ayan. So salpak na natin siya. $2,000 years later. Na-assemble ko na siya mga kalikot. Try natin kung magcha-charge siya. So ayun mga kalikot, umilaw na yung charging light niya. So ibig sabihin nagcha-charge na siya. So okay yung ginawa natin mga kalikot. Tapos try natin i-power on. Bluetooth mode. Ayun. So ganun lang mga kalikot kapag wala kayong nahanap na micro USB port. So pwede kayong gumamit ng USB wire para maka-charge yung ating Bluetooth speaker. Ganun lang mga kalikot. Sana may naintindihan kayo dito sa ating video or sana may natutunan kayo dito sa ating video na to. So hanggang dito na lang yung video natin para dito sa ating Bluetooth speaker mga kalikot. Kapag nagustuhan nyo mga kalikot yung ating mga video, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. At pa-click na rin ng notification bell para updated kayo sa mga bagong ilalabas pa nating mga video. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat, ingat kayong lahat, and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye.